Isang tax informer ang nagsusulong ngayon na ipa-impeach si Pangulong Noynoy Aquino dahil daw sa graft and corruption. Pero mismong minorya ng Kamara nahihinaan sa ebidensyang iniharap sa kanila. Balitang hatid ni Cara David. Habang umiinit ang impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona, isang tax informer naman ang nais ipa-impeach si Pangulong Noynoy Aquino. Ang kanyang aligasyon, graft and corruption. Uso pala ngayon ang impeachment. Naghanap sila ng ebidensya laban sa kay Chief Justice Corona. Matagal na po ako nakahanap ng ebidensya laban kay Pinoy. Ang deed of sale na ito ng isang government property sa Baguio City ang ipinapakitang ebidensya ni Lihay-Lihay. Sa naturang deed of sale na pirmado ni Pangulong Aquino, binenta sa SM Corporation ang 3.4 hectare government lot sa halagang 69.99 million pesos. Ayon kay Lihay-Lihay, lubhang nalugi raw ang gobyerno sa transaksyon ito dahil ang assessed value daw ng lupa ay 1.9 billion pesos. Nakatirik ngayon sa naturang lupa ang SM Baguio. Isinumite na ni Lihay-Lihay ang kanyang ebidensya sa House of Representatives para magamit na basihan sa pagsasampa ng impeachment complaint. Pero ngayon pa lang, tingin ng mga abogado ng minority bloc ng Kamara, tila mahina ang ebidensya ni Lihay-Lihay. Makikita kasi sa deed of sale na 1992 pa sinimulan ang bidding sa naturang lupa. Binayaran ito ng installment mula 1992 hanggang 1997. Ibig sabihin, hindi sa ilalim ng Administrasyong Aquino naganap ang transaksyon at negosasyon. At a glance, my lawyers have said that, quote me, because it's what my lawyer said. Their statement, they say it's weak. So, because the transaction was made in 1997, the president was elected in 2010. Had it been Villar or Gibo or Erap, he could have done the same. Siya din ang paperman niya, siguro. Ganito rin ang reaksyon ng Malacanang. Bakit daw sila sisisihin sa isang bagay na naganap bago pa man ang termino ng Pangulo? Nakatatlong presidente hindi yan pinirmahan, hindi disalaw yan dahil kailangan yan ang appropriate law pursuant to the 1987 Administrative Code. Siya lang ang pumirma. Dinaandar niya sa legal team niya ni mahal na Pangulo. Kung dinaan sa legal team niya, bakit nakalusot yan? Hindi nga yan lumusot sa tatlong presidente. Nagsampa rin noon ng plunder case si Lihay-Lihay laban naman kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Naghain din siya ng petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial ni Chief Justice Corona. Cara David, GMA News.